ano po ang reaksyon po ninyo dito sa 50 pesos wage hike dito sa NCR po? Alam niyo po, no, nung June 30, nung nilabas po yung wage order na yan, kasabay din po, no, unang araw din po ng 20th Congress at kauna-unahan po namin panukalang batas na i-final po ng TUCP Party List ay yung naudlot na 200 peso wage increase noong 19th Congress. Ito po yung aming tugon dun po sa 50 pesos na yan po ay 1/4 lamang po nung sinusulong natin sa Kongreso. At yan po, kahit ipatong po natin yung 50 pesos sa NCR na magiging 695 pesos, yan po no, ay almost kalahati lang po nung living wage na ngayon ay ini-estimate sa 1,200 pesos. At syempre, kasama rin yung ating mga kaubayang manggagawa na hindi lang sa Metro Manila, paano naman po yung iba? Lalo na po yung ibang mga reyon, kagaya po ng Bangsamoro, 361 pesos lang po. Kaya yung amin po lagi sinasabi, no, ang tanging pag-asa po ng ating mga manggagawa sa isang substantial wage increase ay Kongreso po. Na yun nga po, no, nag-file na po kami, no, kauna-unahang panukala, day 1, yung 200 pesos legislated wage increase. Curious lang po ako, itong 200 pesos no na pinush po ninyo na wage increase, based on what po ito? Kasi itong sa NCR Wage Board, base po yan sa latest GDP, sa inflation po, yun yung factors, no? At saka unemployment rate. Yun. Ang sa inyo po yung 200 pesos po, based on what data po? Anong calculation? Obo, no, puntahan ko lang din po yan yung sinasabing computation dun sa 50 pesos. No? Sa katunayan po, no, kung babasahin nyo po yung wage order, kahit pagbali-balik na rin nyo po, hindi rin po nila mapakita kung paano po kinompute yung 50 pesos. No? Binabanggit lang po nila itong mga factor na to, which ironically, no, dun po sa Republic Act 6727 na bumuo po sa regional wage boards, no, actually, hindi po nga kasama yun doon sa mga 10 criteria. Ang pangunahin nga pong criteria doon ay yung the demand for a living wage. Kami po, no, very confident kami kasi ito pong panukalang batas po namin. Alam niyo po, nag-start po ito noong 2023 po. Kami po yung original na nag-file noong 150 pesos legislated wage increase. Nakabatay po yun sa dalawang factor. Yun po ay yung nawalang halaga ng purchasing power dahil po sa inflation at yung 36 years po na barya-barya lang po yung binigay na aumento po ng ating mga regional wage boards. Kaya ang tawag po namin doon noon ay wage recovery. No? Layon lamang po nitong bawiin yung nawalang halaga dahil po sa inflation at dahil po no, nearly 4 decades po, no, puro barya-barya lang po ang nakukuha natin sa regional wage board. Kung kaya't yan din po yung subject nung aming final na unang resolution din po sa Kongreso na nagpapatawag po kami ng investigasyon kung paano po ba talaga nagka-come up yung ating mga regional wage boards doon po sa kanilang mga ibinibigay na aumento. Sir, nabanggit niyo yung ano, 'di ba? Parang kaya tayo nagwe-wage hike to cover for the losses na impact ng inflation nga, 'di ba? Pero ang sasabihin naman ng mga ito lagi rin sinasabi to ng mga ekonomista, no? Pag nag-increase tayo ng wage, syempre tataas yung demand. So, mag-spiral lang inflation. Yung parang, alam mo yun, cycle siya na paulit-ulit lang. Ano po ang take nyo sa ganun na reasoning? Nako, yun pong mga sinasabi na yan, no? 2 taon mahigit po pinag-aralan na po yan, no, sa Senado at sa House of Representatives. Doon nga, no, hindi na napakita na lalong sinasabi lalo ng malalaking negosyante, no, na very ironic dahil sila naman yung may sobra-sobra para ibayad, na yung kanilang mga binabanggit po na yan ay madalas parang panakot at palusot lamang po nila yan na ayaw nilang magbayad. Sa katunayan po, no, kinompute po namin. Talaga po bang kailangang ipatong sa presyo ng mga bilihin yung dagdag sweldo? No? Ang cost po pala nito, according sa Ibon Foundation, yung 200 peso wage increase, 9 hanggang 15% lamang po nung annual profit ng ating mga negosyante across from micro po hanggang large. Not to mention the fact po, no, yung ating mga micro enterprises na may less than 10 employees po, sila po ay automatically exempted from the minimum wage increase by virtue of ng Bambi Law. At nilagay din po namin sa aming panukala na yung maliliit pong negosyante, bigyan po natin sila ng incentives para makatalima po dun sa ating wage increase na ipinapanukala. Kung kaya as of now po, no, after 3 years na pinagdebatihan po ito sa Kongreso noong 19th Congress, kami po ay very confident at naniniwala po na ito po ay isang win-win, hindi lamang po para sa mga manggagawa, kundi pati po dun sa ating mga namumuhunan at pati po yung
ating ekonomiya. Linawin lang po natin yung sino yung mga exempted po. Kasi, na-mention nyo yung mga malalaking negosyo, syempre hindi. Pero yung mga exempted ba ay micro, small, and medium? O micro lang? O sino po ba ang exempted? Ay, maraming salamat po na pinunto niyo po yan. No? Unang-unang automatically exempted po yung micro enterprises. Sila po yung may mga less than 10 employees. Yan po ay automatically exempted. Yung atin po kasi mga small businesses, sila po ay meron ng 10 to 99 employees. So sila naman po yung dapat bigyan ng insentibo. No? So hindi po yan exempted. At yung medium po, actually, medyo malaki-laki na po yun. No? Yan po yung mga negosyo na may higit na pong 100 empleyado. Kung kaya't minarapat po na ang talagang dapat po i-exempt natin ay yung maliliit na negosyo. No? Lalo na, actually, marami rin po mga unscrupulous employers. Yung iba, sige ng register as a barangay micro-business enterprise. Kahit na po, no, alam naman natin, marami silang branch, marami silang empleyado na hindi sila tumatalima doon. No? Dagdag ko rin din po, dahil papasok din tayo, no, yung mga panahon ng bagyo at baha. No? Alam niyo po, kung kayo po ay tinamaan, no, ng disaster at calamity, kayo po ay qualified na mag-apply for exemption dun sa minimum wage increase na ipinapanukala po. Itong small businesses po na sinasabi po niyo, kasi yung micro, sabi mo, exempted, di ba? Yung hanggang 10 lang yung kanilang employees. Pero yung small, which is 11 to 100 employees po, ano pong klaseng incentives po ang dapat pong natatanggap po nila? Opo, no, nilagay natin po yan sa panukala. No, sinabi natin pwede to i-charge dun sa ating Department of Labor and Employment. Noon po kasi, lalo nung panahon ng pandemya, nasubukan na po yan. Nung panahon na hirap po talaga yung mga maliliit na negosyo para bayaran po yung kanilang mga manggagawa. No? Isang forma po dyan ay yung wage subsidy. Meron din po dyan no, mga mas mababang interest sa pagpapautang po doon sa maliliit na negosyante para hindi po masyadong mabigat po sa kanila. No? Gayun pa man, no, lagi ko rin pong dinadagdag na yung usapin po ng dagdag sweldo ay hindi po usapin din ng dagdag gastusin lang para po doon sa ating mga negosyante. Sa katunayan, ito po rin ay isang source ng demand. Kasi kung marami pong pera yung nasa bulsa po ng ating mga manggagawa, yan din naman po ay pambibili po nila doon sa mga negosyo na siyang magpapaikot lamang po at magpapasigla doon sa ating ekonomiya po. Sir, itong 50 pesos, anong nakikita niyong impact nito? Kung ganito lang kaliit yung nakuha. Kaya nga po kami nagtaka, no, nung nagsalita rin po yung mga malalaking negosyanteng grupo, no, although kaibigan po natin naman yung mga yan, no, ay nagrereklamo na naman sila kahit na 50 pesos. Yan po ay patunay lamang po na kahit po anong amount, basta dagdagan po yung sweldo ng ating mga manggagawa, never naman pong papayag yung ating mga employers. No? Para naman po sa ating mga manggagawa, yan po, no, bagamat makakadagdag po yan doon sa ating household income, actually sinasabi po namin na baka bago pa dumapo yan, kasi July 18 pa po mai-effect po yan, bago pa po dumating sa kamay ng manggagawa po yan, halos lusaw na po yung halaga nitong 50 pesos. At hindi rin po namin na tinatanggap yung parang sinasabi na yung ating mga manggagawa parang nako-corner, no? Papipiliin na lang 50 kesa wala. Kung kaya sinasabi natin sa ating mga manggagawa, let's not settle for less. We deserve way more than that. And both the Senate po, no, marami na rin pong panukala ng legislated wage increase, pati po sa House of Representatives, kagaya po ng TUCP party list, no, yung kamanggagawa, no, nag-start na rin mag-co-author. At ang amin pong tinatansya ay magkaroon po ng 200 na legislator na co-authors para po sa 200 pesos legislated wage increase. Sir, nabanggit niyo yung kamanggagawa party list kasi meron silang panawagan din na sana i-abolish na yung yung provincial rates, 'di ba? Iba yung sweldo sa probinsya, iba yung sweldo dito sa parang regional regional wage boards. Kayo po, sir, sa TUCP, anong stand ninyo dito? Ay kaisa rin po kami, no, na tingin po namin isang malaking kalokohan po 'yon na magkakaiba po yung minimum wages ng bawat rehiyon. Hindi lang po sila magkakaiba, no? Masyadong magkakalayo, no? Hindi po namin maintindihan kung bakit ang isang, halimbawa, bank teller o construction worker sa Mindanao ay kailangang kumita ng hamak mas maliit
kesa po dun sa National Capital Region, when in fact, no, parehas naman po yung trabaho kanilang ginagawa, parehas din yung sikmura na kumakalam na kailangan bigyan po ng umento. Kung kaya't ang amin pong naging tugon naman dyan ay yung House Resolution number 13, kung saan kami po ay nagpapatawag ng investigasyon kung paano po ba talaga tinatakda yung sweldo bawat rehiyon, ano po yung primaryang depekto ng ating regional wage board system para po ito naman ay in aid of legislation. Either i-abolish po na magkaroon na lang ng national minimum wage na yan naman po yung lumang sistema o baguhin po, no, imbis na regional ay gawing industrial, no, kasi may mga industriya naman talaga na mas malaki ang kanilang growth rate at mas malaki po yung kanilang kakayahang magbayad ng mas mataas na minimum wage kumpara po sa iba't ibang industriya pa. Mm-hmm.